Sunny, Antonio Sunny Trillanes ay atin pong kakausapin sa oras nating 8:02 in the morning. Senator Sunny, magandang umaga po sa inyo. Si Ricky sa DZXL. Live na po tayo, sir. Good morning! Magandang umaga po sa inyo, kasama Ricky. Opo. Ayan, ako, salamat sa pagkakataong makahuntahan namin kayo. Kahapon, may mga naging pahayag na rin naman kayo rito. Ay nagkaroon nga po muli ng hearing, no? Nagkaroon na ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Ewan ko kung inyong kinikilala ito, no? Kasi dalawa ngayon yung Blue Ribbon Committee, no? Tinaasahan natin mag-hearing sa Monday. Muli hong nakwento yung mga di umano pa yung nabigyan ng maleta at nabanggit po ulit yung inyong partisipasyon doon. At ang aking lang din gustong parang ang interesting sa akin dito ay yung fact din na yung bang mga official from ICC kaya papayag na magkaroon ng bigayan dito. Senator Sunny, anong inyong basa rito? Okay, ganito po, ano? Una, I deny na tumanggap ako kay Saldico ng $2 million o kung ano man halaga para sa ICC o kung ano man ang dahilan, no? So hindi po totoo 'yan, inimbento 'yan nila. Okay. Ang ICC po nag-statement na sila na hindi totoo 'yan, wala silang tinanggap na pera mula sa akin o kanino man ukol sa kaso dito sa Pilipinas, no? Opo. At mag-file po ako ng kaso muli laban dito sa mga ito. Isasama ko na to si Marcoleta at si Cayetano dahil since hindi naman ito formal na Blue Ribbon Committee hearing, kaya kailangan sila, hindi sila magkakaroon ng parliamentary cover or immunity. So yan po. Opo. Ang ganito po yan. Ito una-una itong nagki-claim na nagbigay daw sa akin, paiba-iba yung statement Apat na appearances, tapos bawat appearance iba yung sinasabi niya. Oo. Kaya ngayon talaga maliwanag ko, no? So nakita ng mga abogado ko yung mga discrepancy nung sinasabi niya. And yun ho. Oo. Pero ang kwan ho nila dito, purpose nila, una, yung sa pagdawit sa akin, sa ICC, Opo. para pagdudahan ng mga supporter nila yung credibility ng ICC. Diba? Gusto nilang dungisan. Oo. Pangalawa, gagamitin ito nung abogado ng nila Digong dun sa Dahig na para sabihin na itong hindi totoo itong kaso kasi sinusuulan. Pero alam naman ng mga kababayan natin kung ano nangyari nung war on drugs ni Digong. Yes. Pati nga yung mga supporter nila hindi nga dinidinay kasi pinagmamayabang nila yan noon, yung mga patay-patay na yan. Opo. Nakikita natin yan. Opo. So, wala namang epekto yan dun sa trial per se kasi nakikita ko solid na solid yung kaso dun. Right. Pero ganun pa rin, sinusubukan nila. Opo. And finally, itong isang nakita ko dito, yung pangyayari kahapon, at yung mga nauna, inagamit nila itong 18 Marines na ito parang distab, no? Kasi dinadawit na yung first family, tapos lahat ng mga nakakalaban ng Duterte, ando dun. Yes. Pinagsama-sama na, pinangalanan na. Oo. Ganun po. Sunny, ganito, no? I don't know if this has been asked sa inyo. Kasi kayo ay sundalo. Kayo ay talagang by blood, you are a military person. Ito, 18, they're claiming, no? Yung 18 Marines at lumabas na ex-Marines. At ito'y lumabas na rin doon sa mga naunang mga pagsisiyasat na may mga kaso ito. So ang gusto ko, siguro ang kwento mo sa amin, how come 18 ex-Marines
okay, parang assuming na ang mga ito'y nagagamit at assuming na sakyan natin yung mga destabilization muna na accusation. How come, Senator Sani? I mean, can you enlighten us, give us a sense on this? 18 former ex-Marines at sinasabi ni Attorney Baligod, marami pa sila, di ba? Hindi 18 lang ito, maaaring 18 lang yung lumabas. Paano ito? I mean, how do we make sense of this, Senator Sani? Unang-una ganito Yun na nga, bakit 18 lang yung lumabas? Kung sinasabi niyang marami pa yan, ba't hindi sila lahat ganyan? Yes. Isa lang ang dahilan dyan, di ba? Yan lang yung kumagat dun sa kanilang pang-engganyo. Alam nyo, ako iniintindi ko tong 18 na to na maigpit pangangailangan dahil dati may trabaho sila, then nawala Nawala yung trabaho. Yung amo nila lumipad ng ibang bansa, so nakatiwangwang sila diyan. Ngayon, syempre may magsasamantala, ito, pwede silang gamitin. So, ganyan yung nangyari. Pero alam niyo, ang kano dito, una, itong profile nitong 18 na to, yung iba rito, training lang. So, merong training lang, yung iba, saglit lang, nag-awol na. Halos lahat nag-awol, dalawa lang yung nag-retire yata Yun at detention. Yun ang dapat maintindihan, oo. Oo. Kung nag-awol ka na nga noon, ibig sabihin, mahinang klaseng sundalo ka, no? Oo. Pero ang pinoproject nila, parang mga bayani ito, mga to. Exactly. Itong isa nga doon, dating kasamahan daw namin sa Magdalo. Hindi ko naman kilala yan personally kasi masyado maraming mga tropa noon. Opo. Ito, doon pa lang daw sa Oakwood, bumaliktad na. Bumaba na raw ito. Bumaba mismo sa Oakwood at tumawid dun sa kabila dahil ayaw nga niya makulong. So, gano'n na yung pagkatao simulat sa pool. No? Ayokong gano'n Kasi, siyempre, kahit papano, tumayayan para sa bayan. Ayun, opo. Something. Yes. At least yung dalawa. Opo. Pero, ito, nung nag-apply sila ng trabaho bilang bodyguard ni Saldico, sabihin na natin na totoo yun, naghahanap sila ng trabaho. Ang kanila is i-secure yung kanilang boss. Sige, okay na yun. Pero assuming nagbantay talaga sila doon sa ICC. Oo. Bakit mo susunugin yung ICC? No? Kasi ganito tinitignan ko, pinag-aaralan ko. Yung iba doon talagang walang alam walang kinalaman. Talagang meron lang daw silang group chat, kaya yun, nagme-memorize lang ng kung ano. Pero meron daw isa o dalawang talagang nagbantay sa ICC. Oo. Okay, nagsundo sa airport, sa hotel. Ang tanong, ano pang krimen doon? Ang ICC, pag nandirito, hindi ho bawal. Tapos, ako, simulat sa pool, inaamin ko na nakikihalubilo ako sa kanila, tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo. Talagang, kahit sa dahig, pumupunta ako doon, nagbibigay kami ng mga dokumento. Tungkulin ko yun, hindi lang bilang dating senador, no? Nung senador ako sinimulan yon, pero bilang advocate na nilalabang ko tong pinaglalaban ko tong itong human rights na itong mga nangamatay na kababayan natin. Opo. Hindi ho krimen yun Kasi dating miyembro nga tayo Nagtataka nga ako, nung kinikwento nila Marcoleta yun, na totoo nakipag-meeting ba si ganito, parang krimen Kasi inaamin ko naman yun na nakikipag-meeting ako. Pero, nakita niyo yung ginagawa nila,
yung kapirasong katotohanan na nag-escort sila Mm-mm. sa ICC, hahaluan nila ng pera. Yeah. Biruin mo, 6 na maleta naman. Paano naman yun? Na dolyares daw. Opo. At saka, Oo. Sansani, ang isa, ako naman, ang interest ko rito, habang pinakikinggan ko yung narrative na ganon, hindi ba yan na flag dahil may perang involved? Parang ganun ba natin tatanggapin na yung ICC personnel visiting the Philippines, hindi ba yan ifa-flag sa atin na may ganon? Ganon ba sila blind to all of this? Yun yung interest ko doon. Parang hindi, doon sa part na yun, parang hindi ka panipaniwala, no? Na ganon mo i-assume yung mga ICC investigators na dito sa Pilipinas. Na ano po? Na what in particular po? Yung baga parang hindi ba nila ifa-flag yon na may hindi magandang nangyayari na kumbaga naaamoy nilang ganon kasi maski naman yung pera between you at yung di umano nga with Saldico, with money, hindi ba maaamoy yun ng ICC investigators? And definitely kung may katotohanan yon, magkakaroon ng bahid, di ba? Bias na yun. Yun nga po yung una kong sinabi kanina. Oo. Ang isang dahilan nito, dudungisan nila yung pangalan ng ICC para sabihin ng mga, alam niyo, itong mga Duterte followers na medyo malakulto ang dating, kahit na anong sabihin mo, yayakapin nila. O kaya sabihin, binayaran lang naman yan. Kaya gano'n. So parang paniwalaan nila kung ano man yung Pero tika muna, totoo ba nangyari yung EJ case o hindi? Kailangan tumingin sila sa salamin. Oo. Di ba? Oo. Kailangan mo pa bang bayaran yung mga ICC para sa ganun? Yun nga po. Napaka buong-buo yung kaso na to. At ito po, no, doon sa mga listeners natin na nag-a-abroad. Oo. Paano ba maglalabas ng $2 milyong? Yan. Oo. Di ba? Opo. Oo. Kasi commercial ito. Sila mismo umamin. Nasa commercial airlines itong mga to sumasakay. So, paano yun? Oo. Di ba? $2 million ang alleged involved daw po rito. $2 million. $2 million. So Senator Sen, so it takes a lot of time, agenda setting, preparation. Kasi sa hearing din kahapon, nung natanong about the 5 million na bayad, medyo teary-eyed pa yung isa. Ang isang naratibo pa ay parang imposible yan kasi nagka-tumor pa nga yung kapatid niya at namatay daw kahapon. So sabi ko, kung ano ito, kung following na itong mga ito rehearsed ito, drama ito, abay mahusay. Kaya nga natanong ko sa iyo kanina, paano mo binabasa ito? Ay mga ex-marine ito. Kaya importante na yung binabanggit mong profile nitong mga ito. Ito nga po, no? Kung sino man po yung, siyempre, nagdadalamhati ka, no? Sa nangyari sa kapatid niya. Pero maraming dahilan yun. Unang-una, baka advanced stage na ng cancer yung kahit na may 5 milyon ka, hindi mo masasave yun. Yun. Pangalawa, baka nga binigyan siya pero hindi naman niya tinulungan. Baka sinasabi lang niya. Or pangatlo, baka hindi pa binubuo yung bayad sa kanila. Ayun. At yun yung sinabi ni Director Matibag na 5 million yung pangako pero 700,000 pa lang yung ibinibigay. So maraming dahilan yun kung ba't namatay yung kapatid niya. Diba? Ako yung kapatid ko namatay sa COVID. Hindi naman ibig sabihin na hindi namin nasuportahan. Kung hindi nung panahon na yun, walang mga ospital na kayang mag-accommodate. Punong-puno na eh. Maraming dahilan eh. Pero diba? Sa madalit sabi talagang pera ho ito. So kayo po ay matagal ding senador, no? At nakita ninyo yung galawan. However we describe this, no, Senator Sani, nagkaroon na po ng I don't know how you read it, pero parang kung pagbabasihan yung kahapon, nagkaroon na ng legitimacy ito kasi nabigyan sila ng Senate kumbaga sabi nga ni
ni Senador Marcoleta kahapon, ito'y mabibilang na sa history ng Senado at history ng Pilipinas. Hindi na lang ito naratibo sa labas. Yun, paano nyo naman tinitingnan yun? Yun nga, kanina considering sinasabi natin, dalawang Blue Ribbon Committee ito na inaasahan natin. Meron pa sa susunod na hearing, parang Lunes, iba naman. Paano naman ito? Alam po nila, Cayetano, na isang Blue Ribbon Committee lang ang lihitin mo. At yun yung sa grupo nila, Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Alam nila yon. Opo. Ngayon, in denial stage lang itong si Alan kasi may history yan na pagka nakatikim ng poder, hindi bumibitaw. Mhm. Ganyan po ang ginawa niya sa House of Representatives nung naging speaker siya. Opo. Nung matatapos na yung termino niya dun sa term sharing nila ni Lord Velasco, pinakandado niyan yung House of Representatives at umaapila na ma-extend siya. Opo. So, ganun yan. Mm-mm. No, hindi bumibitaw. Mm-mm. So, ando dun lang sila sa stage na kahit susunugin niya yung buong institusyon para lang manatili sa pwesto, gagawin niya. At ganyan yung ginagawa niya. Mm-mm. So, it's just a matter of time. Ngayon, nakita naman nila, inilabas nyo na yung mga Marines na yan noon Oo. Ilang beses ulit. Ngayon, ang pinapalabas niya, kaya ko gusto tanggalin dahil dito. Ano ngayon, nakita na, napakinggan yung mga 18 Marines mo. Gumuho ba yung Pilipinas dahil dun sa Mhm. Nakita naman nila kung ano yung, ganun lang, magsasalita lang, ayaw nga paghiwalayin itong 80 na ito Oo. sa NBI, ayaw maghiwalay ng statement. Oo Kasi nga, butas-butas po ito, iupo mo yan sa harap ng investigador, wala akong sasabihin yan. Kasi nga, mamimilipit yan. Right. Yan lang kasi, pagka ganyang setup, hindi matanong. O ngayon, papatawag daw nung nila Senator Erwin Tulfo sa Lunes itong mga ito. Pag tinanong individually yan, mamimilipit ho yan, makikita ng mga kababayan natin na hindi nagsasabi ng totoo yan. Pero ganito po, kaya nga magpa-file ako ng kaso muli, pangatlong kaso na ito nila. Oo. Para ito yung allegation mo, sige, patunayan mo. Oo. Di ba? Oo. Oo. Sa korte na. Yun, Oo. yun. Oo, Opo. sige. Bibigyan ko sila ng chance ng magbigay ka ng allegation. Kasi pagka ako, nung kung ano-anong sinasabi nila Duterte sa akin, binenta ko yung Scarborough, sige, pinailan nila ako ng kaso, talagang dinismiss ng ombudsman. Oo. Pinailan, inakusahan ako ng, may foreign bank accounts, dinala ko yung media doon, umamin, si Digong mismo umamin. Oo. Di ba? Inakusahan ako na nagnakaw ng kubyertos. Ganun lang. Paano, paniwala naman sila, nagnakaw daw akong kubyertos. Pati nga itong picture ko na hinuhuli ako sa Manila Pen, pinotoshop na nilagyan, parang umihi ako, naihi daw ako. Paniwala na naman kaagad. Kahit yung mismong photographer na kumuha at pinagtabi, finact-check na lahat na hindi totoo. Yung original, wala namang marka ng paniwala pa rin. Ganun lang Opo. Kung lahat nung binigay na allegation sa akin, na-disprove ko. Kaya nga, itong amo nilang si Digong, 6 na taon na hinahalughog lahat ng dokumento, lahat ng nakaraang ko, wala hong nakita laban sa akin. Oo. Tapos ngayon, ganito. Di ba? Sir Sunny, yung nandoon ka noong nagkaroon nga ng kaguluhan and tinanggap mo yung hamon sa'yo ng fugitive ngayon na si Senador Bato de la Rosa para dun sa ICC warrant. Pero with these things going on, kina Senador Alan, wala ka rin bang planong magkaroon ng legal actions with regard to this? Magpa-file nga po ako ng kaso muli. Hindi ba ito yung sa yung sa libel mo? Iba pa ba ito yung pinag-uusapan or same na yon?
libel po ang ipafile ko dito sa mga to. Kasama na si Marcoleta at saka si Cayetano. Ayun, kasama. Okay. Kasama sila kasi wala silang parliamentary cover dito. Illegal yung proceedings nila eh. Right. Para lang sila nag-press con. Right. Aba, hindi pwedeng walang consequence. Right. So kailan po yun, Sen? Oo. Within this day? No, ginagawa na po ng mga abogado ko yung complaint kasi kukuhanin pa yung exact transcripts. Ganun po. Alright. Senator Sani, maraming salamat sa panahon mo, information hanggang sa muli, sir. Mabuhay ka. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Former Senator Antonio Sani Trillanes. Opo, nagatid sa ating orasan, alas 8:20.